Naranasan mo na ba ang pakiramdam na maging isang bola? Hindi yung bola sa laki gaya ng mukha ko ha, kundi yung bolang parang pinagpapasapasahan ka ng iba. Hanggang sa dumating yung punto na wala nang gustong humawak sa'yo. Grabe po ang kwento natin for today's video, kaya hawakan mo ang iyong dibdib, brace yourselves dahil eto na yata ang isa sa pinakamadamdamin, ngunit pinakamatinding karanasan din na naibahagi ko dito sa programang ito. Eto na po ang inyong paboritong kwento, ang Dear Mama Mia. Ang tao, parang gamit. Kapag bago pa, marami ang gustong umangkin at gustong humawak. Pero kapag matagal na, ayaw ka nang lingunin at ayaw ka nang angkinin. Dear Mama Mia, 52 taong gulang na ako ngayon. Tahimik ang kwartong inuupahan ko. Isang single bed lang ang nandito. Electric fan na maingay at salamin sa dingding na matagal ko nang gustong basagin pero hindi ko magawa. Dahil iyon na lamang ang natitirang patunay na may mukha pa rin akong tinitingnan sa araw-araw. Hinubad ko ang damit ko hindi para maghubad sa harap ng lalaki, kundi para maligo. Ngunit bago pa man umagos ang tubig sa katawan ko, ay napatingin na muna ako sa salamin. May bakas pa rin ng ganda. Nariyan pa rin. Pero pagod na pagod na. Eto ang katawan na minsang pinilahan. Eto ang mga mata na minsang tinitigan ng may pagnanasa. Eto ang bibig na minsang pinangakuan ng kung ano-ano. Ngayon, wala nang nangangako. Umupo ako sa isang sulok, hawak ang tuwalya at biglang napatawa. Yung tawang, alam mo naman sa umpisa na walang saya. Ganito pala ang dulo, bulong ko sa sarili ko. Kapag binigay mo ang lahat, wala pala talagang maiiwan sa'yo. Hindi naman po ako ipinanganak na masama. May pangarap din naman ako noon. May takot at may hiya. May pamilyang mahigpit pero buo naman. 16 na taon lang ako nung una akong magrebelde sa mga magulang ko. Hindi dahil sa gusto ko lang maging malandi, kundi dahil gusto kong maramdaman na may kontrol ako sa sarili kong katawan. May tatay po akong tahimik, yung tipikal na tatay na hindi halos kumikibo. May nanay naman akong palaging galit. Lahat ng galit niya, sa akin niya po ibinubunton at ibinubuhos. Bawat pagsusuot ko ng maikling palda ay malaking kasalanan na para sa kanya. Bawat matipid kong ngiti sa isang lalaki ay malaking kahihiyan na raw para sa pagiging ina niya. Hanggang isang gabi, naramdaman ko na lang ang pagkapuno ng damdamin ko. Punong-puno na ako. Hindi na ako umuwi. Naglayas ako hindi dahil may lalaking naghihintay, kundi dahil ayoko nang umiyak ng mag-isa sa loob ng kwarto ko.
Hindi ko na matatandaan ang pangalan niya, Mama Mia. Ang naaalala ko lang, mainit ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, may humaplos sa akin. Hindi hampas, kundi haplos. Siya ang unang lalaki sa buhay ko. Isang lalaking ni pangalan ay hindi ko natanda ngayon dahil siguro rin sa aking katandaan. Mama Mia, alam kong hindi ako minahal ng lalaking ito. Pero, ang mahalaga ay hindi rin naman niya ako sinaktan. Pagkatapos noon, akala ko ganun na lang yun. Kapag binigay mo ang katawan mo, laging may kapalit na lambing. Kapag binigay mo ang katawan mo, laging may kapalit na pagmamahal na katiting. Pero dun ako nagkamali. Siguro, Mama Mia, dahil bata pa ako, wala pang kamuwang-muwang at wala pang masyadong alam sa mundo, ay madali akong napapapayag. Madali na akong mahawakan ng sino man. Madali na rin akong iwanan. Sa bawat lalaking dumadaan, mas konti ang tanong ko. Mas kumukonti rin ang inaasahan ko. Hanggang isang gabi, may nag-alok sa akin ng pera kapalit ng 2 oras na pagpapaligaya. Hindi ako umiyak, Mama Mia. Hindi ako nandiri sa aking sarili. At lalong hindi na rin ako nag-isip nung mga panahon na yon. Bagkus ang ginawa ko, ay tinanggap ko ang alok na yon. Ni wala akong naramdaman na katiting na pagka-insulto sa katawan ko noong mga panahon na yon. At dun nagsimula ang isang buhay na hindi ko na inamin kahit kanino. Kahit pa nga sa sarili ko. Mama Mia, sa ganong trabaho, sa pagbibigay ko ng aking katawan sa kung sino-sino, alam ko po at inaasahan ko na halos lahat ng lalaking makakasalamuha ko sa trabahong ito ay mga lalaking halang ang kaluluwa. Mga lalaking binabastos lang ang mga babaeng kagaya namin. Ano pa bang inaasahan ko? Na may respeto akong matatanggap mula sa mga lalaking yon? Kapag nalaman nila ang trabahong pinapasukan ko, wala na akong natatanggap ni katiting na pagrespeto. Pero aaminin ko rin naman, hindi naman po lahat ng lalaking nakasama ko ay halimaw at halang ang kaluluwa. May mga mababait naman. Yun ang masakit, Mama Mia. Dahil may mga bababait din palang lalaking pumapasok sa ganitong kalakaran. May mga lalaking tahimik lang. Yung gusto lang ay pagsilbihan mo sila. Yung gusto lang ay maramdaman nilang mahalaga sila na hindi nila maramdaman sa sarili nilang mga asawa. May mga lalaking nagkukwento ng tungkol sa buhay nila habang hinahaplos ako na para bang ako ang nagiging pahinga nila. Lalong-lalo na yung mga lalaking merong mga asawang demanding, nagger. Parang ang mga babaeng katulad ko ang nagiging hingahan nila. Dahil sa amin, marami silang may pagmamalaki. Lalong-lalo na yung mga lalaking nagkakaroon ng mga asawang malaki ang ginagampanang papel sa lipunan. Opo, Mama Mia. May mga lalaki akong naging customer na ang mga asawa ay nasa politika o di kaya naman ay malalaki ang posisyon sa mga kumpanyang pinapasukan.
Meron nga akong suki. Asawa siya ng isang doktor. Siya ay isang nurse. Yung lalaki yung nurse ha. Pero dahil mas mababa ang sahod niya, nung magkaanak sila ay siya ang pinatigil ng asawa niya sa pagtatrabaho. Ang ending, naging house husband siya. At alam mo naman sa panahon namin noon, Mama Mia, hindi ba? Isang malaking sampal sa mukha ng lalaki kapag wala kang trabaho. Hindi katulad ngayon na pantay-pantay na ang panahon. Kaya naman, naghanap siya ng parang pagpupuri sa iba. At sa mga katulad ko, niya nakukuha ang mga pagpupuring iyon. At doon ko unang naramdaman ang kakaibang lungkot, Mama Mia. Hindi dahil ibinibigay ko ang katawan ko kahit na kanino, kundi dahil sa kaalaman na ginagamit lang nila ako para makalimot. At ako naman, ginagamit ko rin sila para mabuhay ako sa masalimuot at magulong mundong ito. Pero ni minsan, walang gumagamit sa akin para iparamdam sa akin ang pagmamahal. Ni minsan, walang gumagamit sa akin para ako ay kanilang mahalin. Ang gusto nila, ako ang magparamdam ng pagmamahal sa kanila. Hanggang sa unti-unting lumilipas ang panahon. Kung meron mang isang bagay sa mundo na hindi mo mapipigilan, yun ay ang pagtakbo ng oras. Yung pagkawala ng pera, pwede mo naman yung pigilan. Yung pagiging matanda, pwede kang gumamit ng kung ano-anong produkto para wag maging mabilis ang pagtanda mo. Pero yung oras, Mama Mia, yung oras, yun ang hinding-hindi mo magagawang pigilin. At dahil sa pagtakbo ng oras, unti-unting nawawala ang mga regular kong customer. Sa pagtakbo ng oras ay sabay din ng pagtanda ko, ng pagdagdag ng edad ko. Bukod sa pagdagdag ng edad, nadadagdagan na rin ang kulubot ko sa mukha, sa kamay. Pati na rin ang timbang na pinipilit kong pigilan ay unti-unti pa rin nadadagdagan. At dahil doon, unti-unti ding bumababa ang perang ibinabayad sa serbisyong binibigay ko. Unti-unting nagiging, sige na nga, imbis na kung gusto mo ako, habulin mo ang presyo ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, isang araw naramdaman kong pinaglipasan na ako ng panahon. Kasi isang araw, wala nang tumawag, wala nang nag-text, wala nang kumakatok. Tahimik ang araw ko. Tulad ngayon, hindi ako natakot nung una akong maghubad sa harap ng lalaki. Ang kinatatakutan ko ngayon ay ang maghubad para makatulog, na walang maghihintay sa akin pagkagising ko. Walang tatawag ng pangalan ko. Walang magtatanong kung kumain na ba ako. Walang maghihintay ng kwento ko tungkol sa mga nangyari sa buhay ko sa araw-araw. Ngayon, hindi na ako obligadong maglagay ng kolorete sa mukha araw-araw. Ngayon ako na lang. Ako na lang at ang mga ala-ala ng katawan kong pinagsawaan na nila. Mama Mia, may mga lalaking dumaan sa buhay ko na hindi ko itinuring na kliyente. Hindi rin nila ako tinuring na isang bayarang babae. Tinawag ko silang pag-asa. Pag-asa na baka tuluyan akong makawala sa masaklap na buhay na aking kinagisnan.
Isa na doon ay si Dave. Hindi niya tunay na pangalan. Alam ko, hindi niya tunay na pangalan ang binibigay niya sa akin. Ni ako nga, hindi ko tunay na pangalan ang binibigay ko sa mga kliyente ko. Hindi niya ako tinanong kung magkano ako. Tiningnan lang niya ako na para akong isang tao at hindi produkto. Sa unang pagkakataon mula nung mapasok ako sa trabaho na yon, naramdaman kong hindi ako produkto, hindi ako gamit, hindi ako parausan lamang. Nagkape muna kaming dalawa bago may mangyari sa amin. Nagkwentuhan, nagtawanan. Natatawa ako sa mga sinasabi niyang jokes. Natutuwa ako. Hindi dahil kailangan kong magpanggap na nakakatuwa siya para pamboost ng ego niya, walang ganon. Kundi talagang genuine o tunay akong natutuwa sa kanya. Noong unang gabi naming magkasama, siya lang ang natatanging lalaking hindi ako kaagad-agad hinubaran. Hinawakan niya muna ang kamay ko. Marahan, Mama Mia. Dahan-dahan na para bang matindi ang kanyang pag-iingat sa akin. Para akong isang babasaging kristal na ayaw niyang masaktan o magkaroon man lang ng konting bitak. Parang natatakot siyang masugatan o masaktan ako. Doon ko unang naramdaman ang pagpapahalaga sa akin bilang isang tao at bilang isang babae. Hindi bilang isang instrumento para pagparausan ng init ng katawan. Doon ako umiyak, Mama Mia. Tahimik. Hindi ko pinapahalata, hindi ko pinaramdam sa kanya ang pag-iyak ko. Walang ganon. Ang binigay ko sa kanya ay ngiti. Pero sa likod ng ngiting iyon ay ang pag-iyak ko ng tahimik, nang ako lang, nang walang nakakakita. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil nakalimutan ko na kung anong pakiramdam nang hinahawakan ka ng ibang tao ng may halong pag-iingat. Pero hindi siya nagtagal. Nang malaman niya ang buong katotohanan, hindi siya nagalit. Ang mas masakit, Mama Mia, ay naawa siya. At ang awa ay mas mabigat dalhin kesa sa galit. Kung nagtataka kayo kung bakit siya nagalit, yun ay dahil nagsinungaling ako sa kanya. Dahil nga natakot ako na baka mawala siya kasi napakamaingat niya sa akin. Ang sinabi ko ay unang beses kong pumasok sa ganung trabaho. Pero nung malaman niya, Mama Mia, na hindi pala siya ang una kong customer, mula mismo sa iba kong mga katrabaho o sa ibang mga babaeng mababa rin ang lipad katulad ko, ay naawa siya sa akin. Ang sabi pa niya, kawawa daw ako dahil hindi ko binibigyang halaga ang pagkababae ko. Dumating ang panahon na kahit walang lalaki, alam na ng katawan ko ang gagawin. Sanay na ang katawan kong humiga. Sanay na ang katawan kong magbukas. Sanay na itong umarte na parang may nararamdaman. Sanay na itong umungol na parang nasasarapan kahit ang totoo ay nandidiri ako sa sarili ko. Sanay na ang katawan kong sumagot sa mga haplos na para bang nagugustuhan ko talaga ang ginagawa nila sa akin. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, nananatili ang katotohanan na habang dumadami ang mga lalaking naglalagay ng laway sa katawan ko, ay unti-unti na ring nauupos ang init sa loob ko. May mga gabing habang may lalaking nasa ibabaw ko, ang iniisip ko kung ilang taon pa ba
bago ako tuluyang piliin. Yung piliin, hindi ng panandalian lamang, kundi pang matagalan at panghabang buhay. May mga pagkakataon din, Mama Mia, na habang pumapasok ako sa trabaho, sa loob-loob ko ay inisip ko, sana walang magkagusto sa akin ngayon. Sana walang mag-take home sa akin ngayon. Mama Mia, nung bago pa ako sa trabahong yon, ako ang pinakamabenta. Ako ang pinakahinahabol, pinakainaasam. Hindi dahil sa maganda ako, kundi dahil mas bata ako, mas sariwa, mas konting lalaki pa ang nakakalaway sa katawan ko. Pero ang hindi ko alam, mabilis pala talagang dumaan ang panahon at tumakbo ang oras. Isang umaga, nagising na lang akong masakit na ang likod ko. Hindi dahil sa ginawa ko kagabi. Hindi dahil sa mga posisyong pinaggagawa ko kasama ang kliyente ko, kundi dahil sa edad ko. Napansin kong mas matagal na akong mag-ayos. Mas makapal na ang make-up na nilalagay ko sa mukha ko. Mas marami na ang ilaw na kailangan ko bago ako humarap sa salamin. At may isang lalaking nagsabi sa akin ng diretsyo, okay ka pa naman, pero siguro hanggang ilang buwan na lang. Mama Mia, alam kong hindi pambabastos yung sinabi niya. Alam kong yun lang ang totoo. At dun ako natakot nung makita akong hindi na sapat ang isang layer ng kolorete, kundi nagdadalawa at nagtatatlo na ako para mapatungan ang mga kulubot ko sa mukha. Hindi na talaga mapigilan ang aking pagtanda. May gabing wala na talagang tumatawag. May mga gabing wala nang nagtitext. May mga gabing wala na talagang naghahanap. Humiga ako sa kama, yakap ang unan at dun ko unang naramdaman ng lamig na hindi kayang painitin kahit gamitin pang katawan ng iba. Naisip ko ang lahat ng mga lalaking dumaan sa mga palad at katawan ko. Naramdaman at naalala ko ang lahat ng mga pangakong sinabi nila sa akin sa dilim. Lahat ng mga salitang, babalikan kita, iaalis kita dito, iaahon kita sa putik na ito. Hindi lang isa, kundi dalawa, hindi rin tatlo, kundi marami silang nagsabi noon sa akin, Mama Mia. Pero alam niyo ba, nasasabi lang nila ang mga bagay na yon kapag nasa rurok sila ng kaligayahan. Kapag napapaligaya ko ang kanilang katawan. Kung bakit ko nabanggit yon ay yun dahil kasi ni isa sa kanila, walang bumalik para balikan talaga ako. Walang bumalik para iahon ako. May mga bumalik pero para lang gamitin ulit ako. Para lang ulit paligayahin ko ang katawan nila. Pero wala naman akong pakialam nun eh. Wala akong pakialam dahil alam ko marami pa naman ang darating sa akin. Marami pa naman ang maghahabol. Marami pa naman ang magkakagusto. Marami pa naman ang gustong maikama ang katawan ko. Pero ang hindi ko akalain ay mabilis na dumating ang araw na ako na ang naghahabol. Ako na ang nagme-message. Ako na ang nag-aalok ng sarili ko sa mababang halaga. Ako na ang nagsasabing, kahit yan lang, kahit dagdagan pa natin ang oras, okay lang. Ako na talaga mismo ang nag-aalok sa katawan ko at wala nang humahabol sa akin. Wala na yung mga dating lalaking nag-uunahan kung sino ang makatake home sa akin.
At doon ko naramdaman ang pinakamasakit na kahihiyan. Ang maging babaeng dati nilang pinapangarap, dati nilang hinahabol, dati nilang pinag-aagawan pero ngayon ay iniiwasan na. Ngayon ay wala na akong kalaban kundi ang oras. Wala na yung selusan sa mga kapwa ko GRO. Wala nang agawan ng customer. Wala nang drama na kahit na ano, Mama Mia. Wala na ring kamay na hahawak sa akin kapag nanginginig ako sa gabi. Hindi dahil sa lamig kundi sa takot na sa ganitong buhay na lang talaga ako mamamatay. Wala nang mga pangakong alam ko namang mapapako din. Wala nang ganon. Kung babalik ba ako sa kabataan ko, pipiliin ko pa rin ba ang lahat ng yun? Pipiliin ko pa rin ba ang buhay na yun? Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam ang sagot. Dahil sa bawat pagkakamali, may sandali rin namang naramdaman kong may halaga din naman ako. Sa bawat pagkakasala, may mga lalaki din namang tumingin sa akin na parang gusto nila ako kahit saglit lang, kahit sandali lamang. At ngayon, habang nakaupo nga ako sa harap ng salamin, iniisip ko, mas masakit bang maging babaeng pinagsamantalahan o yung babaeng nakalimutan? Yung babaeng pinagsawaan, yung babaeng pinagparausan lamang. Mama Mia, akala ko noon, nung nasa 30 na ang edad ko, akala ko tapos na akong umasa na meron pang mag-aahon sa akin sa ganitong mundo. Akala ko tapos na ako sa pag-iilusyon na makakahanap din ako ng taong tunay akong paninindigan. Hindi lamang ng panandalian, hindi lamang hanggang sa humupa ang init ng katawan, kundi yung pangmatagalan at panghabang buhay na paninindigan. Pero nung dumating si Ruben, isang lalaking hindi bata, hindi gwapo sa unang tingin at lalong hindi rin mayaman, doon ko natutunan ulit na umasa. Doon ko natutunan ulit na magkaroon ng ambisyon at pangarap na makakaalis din ako sa putik na kinasasadlakan ko. Isa lang siyang lalaking pagod din sa mundo, Mama Mia. Isa din siyang lalaking katulad ko na pagod na. Hindi niya ako kinuha bilang bayaran. Hiniram niya lang ang oras ko para may makinig sa kanya. Nag-usap lamang kami magdamag, wala ngang nangyaring hawakan, lalong walang nangyaring hubaran. Tanging mga kwento ng buhay na parehong may bitak ang pinagsaluhan namin sa gabing iyon. Nagkukwentuhan lang kami na para bang sa unang pagkakataon ay may mga taong handang makinig sa amin. Noong gabing yun, Mama Mia, sa unang pagkakataon na matapos ang maraming taon na ibinenta ko ang katawan ko, natulog akong may lalaking katabi na hindi ko nakaniig. Natulog akong may lalaking katabi na hindi na pag-isa ang mga katawan naming dalawa. Natulog akong katabi ang isang lalaking hindi ginamit ang aking katawan at kaluluwa. Mama Mia, dahil kay Ruben, dahil naramdaman kong kanya akong nirespeto, naramdaman kong kanya akong pinapahalagahan, ay hindi ko namamalayan na nagsisimula na pala akong mangarap ulit. Kahit pilit kong pinipigilan yun dahil ilang beses na rin naman akong nabigo. Hindi ko po mapigilan dahil sa pagmamahal, pag-unawa at pag-intinding pinaramdam at pinakita sa akin ni Ruben.
Nagsama kami sa iisang bubong, Mama Mia. Nagluluto ako para sa kanya. Nagpa-plan siya ng mga damit niya. Tinawag niya akong mahal. Minsan para sa akin, parang biro ang pagtawag na yon. Pero sapat na para magising ang matagal nang natutulog kong puso. Kakaiba si Ruben sa ibang mga nakasama ko. Kahit kailan wala siyang pinangakong kahit na ano sa akin. Basta bigla na lang na nag-usap kami, na napagdesisyonan namin na tumira na sa iisang bubong. Ganun lang, Mama Mia. Pero kahit na wala kaming formal at konkretong usapan, binigyan ko siya ng pag-aalaga. Binigyan ko siya ng pagmamahal na hindi niya hinihingi. Mama Mia, hindi ko rin naman ikwento kay Ruben ang buong buhay ko. Yung buong nakaraan ko. Hindi dahil sa nagsisinungaling ako, kundi dahil hindi rin naman siya nagtatanong masyado. At lalong natatakot din ako na kapag masyado akong makwento, baka mandiri siya. Baka mawala siya. Sa edad ko nung mga panahon na yon, ang pagkawala ay mas masakit pa kaysa sa pagkukulang ng katotohanan. Mama Mia, isang gabi, narinig ko siya. Narinig ko si Ruben na may kausap siyang kakilala niya. Aalis naman na sana ako eh. Hindi ko na sana pakikinggan kung anong pinag-uusapan nila, pero narinig ko bigla ang pangalan ko. At narinig ko ang salitang matagal ko nang kinatatakutan. Mama Mia, ginamit lamang niya ako. Narinig kong sinabi ni Ruben dun sa kakilala niya. Yan ba? Si Bridget? Wala yan. Di ko naman talaga girlfriend yan. Basta ba may nag-aalaga sa akin, may namamalan siya. Nako paring Ruben, akala ko talaga girlfriend mo na yan. Inisip ko anong pumasok sa kukote mo. Bakit nag-girlfriend ka na lang, dun pa talaga sa bayarang babae? Tumawa si Ruben, Mama Mia, na para bang kinukutsa-kutsa ang pagkatao ko. Heto ako, nagpapakatanga. Umasa na iba siya sa ibang lalaki. Umasa na hindi niya ako hinuhusgahan. Umasa na tanggap niya ako bilang ako at lahat ng aking mga nakaraan, pero hindi pala. Ginagamit lang pala talaga niya ako. Napakasakit, Mama Mia. Napakasakit. Hindi naman sinabi ni Ruben sa akin na ayaw na niya. Ang sabi niya lang, hindi ko kayang kalabanin ang iniisip ko tuwing titingin ako sa'yo. Opo, nasabi niya yon dahil hindi ko napigilan ng sarili kong kumprontahin siya. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ako para sa kanya, kung ginagamit lang ba niya ako. At yun ang naging sagot niya. Tumango ako. Ngumiti pa nga eh. Sanay na kasi akong ngumingiti kapag iniiwan. Ngumingiti kahit nasasaktan. Pag-alis ni Ruben, Mama Mia, wala nang natira sa akin. Hindi na bumalik ang dati kong trabaho. Hindi na rin bumalik ang dati kong tapang. May mga gabing kausap ko ang sarili ko sa salamin. Tinatanong kung may saysay pa ba na magising ako kinabukasan. Hindi dahil sa gusto ko nang mamatay kundi dahil sa wala naman akong hinihintay at wala rin namang naghihintay sa akin. Isang umaga, Mama Mia, nagising ako na tila wala akong pakiramdam. Dun ako natakot. Kasi kapag wala ka ng pakiramdam, kapag hindi ka na nakakaramdam ng sakit, ibig sabihin nun na manhid at napagod na ng tuluyan ang puso mo. Lumabas ako, naglakad-lakad.
tumitingin-tingin sa mga tao sa paligid. May mga mag-asawa, magjowa na magkahawak kamay. Buti pa sila, may kasamang naglalakad, may kasamang lumalabas ng bahay, may kasama ring umuuwi. Kung mag-isa man silang umuuwi, may siguradong naghihintay sa kanilang pagdating. Samantalang ako tumatanda na, lumalaki na ang edad, pero wala pa ring direksyon ng buhay. Walang naghihintay, walang nagmamahal, walang nag-aalala, walang kahit na ano, Mama Mia. Hindi lahat ng kwento ay may kapalit na pag-ibig. May mga buhay na ang aral lang ay may mga tao talagang binigay na ang lahat. Sinurrender at sinakripisyo na ang lahat, pero wala ring natira at wala ring kumuha sa huli. Dahil wala naman akong kasama, dahil wala naman akong ibang inaasahan, ay natuto akong umuwi sa sarili ko. Natuto akong kumaing mag-isa dahil kahit nga yung mga kasamahan ko sa trabaho, yung mga kasamahan ko dating GRO, wala na po akong alam sa mga buhay nila. May ibang nabalitaan kong nakapag-asawa pero binubugbog din naman ang mga mister nila. Merong iilan lang, mabibilang sa daliri, na nagkaroon ng mabuti at masayang pamilya. Yung iba, wala na akong balita. Natuto akong matulog nang hindi umaasang may yayakap sa akin, na hindi umaasang may mag-good night o mag-good morning sa akin. Hindi dahil sa ayoko ng kasama, hindi dahil sa ayoko ng kayakap, hindi dahil sa ayoko ng may kakwentuhan, kundi dahil yun ang binigay sa akin ng kapalaran. Yun na lang ang kaya kong gawin para sa sarili ko. Mama Mia, sa araw-araw, tumitingin po ako sa harap ng salamin. Hindi para hanapin ang ganda ko na kumukupas na, hindi rin para bilangin ng taon. Tinitingnan ko lang doon ang babaeng nasa harap ng refleksyon. Isang babaeng hindi perpekto, isang babaeng malayo sa pagiging malinis ang nakaraan. Pero buhay pa rin. At least buhay ka. At least nandito ka pa. Paulit-ulit kong sabi sa sarili ko na para bang yun na lang ang pakonsuelo ko sa mundo. Oh, Mama Mia, nagrebelde ako. Nagalit ako sa mga strikto kong mga magulang. Nagalit ako dahil pakiramdam ko wala akong kalayaan. Nagalit ako sa pagpapalaki nila sa akin. Nagrebelde hanggang sa naging pariwara ako. Oo, nagkamali ako. Hindi lang isang beses akong nagkamali, kundi pa ulit-ulit. Hindi naman inosente ang isipan ko, Mama Mia. Dahil alam ko naman talaga simulat sa pool pa lang kung ano ang aking pinapasok. Kaya lang ganun talaga eh. Hindi mo talaga mapipigil. Lalo pa kung ito lang ang natatanging alam mong paraan para mabuhay ka. Mama Mia, hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba akong mahalin. Kung karapat-dapat din ba akong umasa sa isang pagbabagong hindi ko alam kung mangyayari pa. Kung karapat-dapat ba akong maniwala na kaya ako buhay pa sa mundo ay dahil hindi pa tapos ang misyon ko. Dahil hindi pa tapos ang kwento ko. Iniisip ko kung ito nga ang ending ko, ang tumanda ng mag-isa, sige, tatanggapin ko. Tatanggapin ko ito at hindi ko kailanman iisipin na isa itong parusa.
Dahil alam ko ang isang masaklap na katotohanan na ang tinitiis ko ngayon ay hindi naman parusa, kundi bunga lamang ng mga pinili kong desisyon noon. Pero Mama Mia, hindi pala dahil tinanggap mo na ay magiging maayos na. Darating ka na agad sa wakas. Hindi pala ganon. Mas madalas, dumarating muna ang paulit-ulit na araw. Yung pare-pareho lang ang takbo sa bawat paggising hanggang sa pagtulog mo. Yung tahimik lang. Yung wala kang inaabangan. Yung walang bagong mangyayari sa buhay mo. Yung pagkagising mo pa lang, alam mo na kung anong mangyayari sa buong araw. Alam mo na kung anong mararamdaman mo. Anong magiging mga emosyon mo. Kasi ganyan na lang lagi eh. Gigising ako, magkakape, uupo sa tapat ng bintana. May mga lalaking dumaraan sa baba ng inuupahan ko. May mga kasama. Minsan Mama Mia, may babae din na kapitbahay ko sa inuupahan ko. May mga kasama din siyang lalaki. Iba-iba. Yung iba naming mga kapitbahay ay pinag-uusapan siya. Alam ko, nililibak siya. Kasi daw, malandi. Iba-iba ang boyfriend. Gold digger. Pero alam ko naman ang katotohanan kung bakit iba-iba ang kasama niya eh. Hindi dahil sa malandi siya, kundi dahil yun ang pinili niyang trabaho. Alam kong yung mga lalaking nakakasama at pinapasok niya sa unit niya ay mga lalaking may inuuwian. May nagte-text tuwing magkaisa ang kanilang mga katawan. Yun kasi ang nangyayari pa rin sa akin noon eh. Dati isa ako sa mga dahilan kung bakit nagmamadali ang mga lalaking yun. Nagmamadali dahil nag-uunahan kung sinong unang makabuking sa akin. Hindi naman po sa pagmamayabang pero may angkin talaga akong kagandahan at kaseksihan noon Mama Mia. Pero sasabihin ko na, lalo na doon sa mga babaeng hindi ko naman sinasabing mababaw, pero ang mahalaga lang ay pisikal na kaanyuan. Lahat yan nagbabago. Lahat yan kumukupas, lumilipas at nawawala. Hanggang sa tulad ko ngayon, isa na lang akong babaeng nakasilip mula sa bintana. Mama Mia, akala ko sa bawat araw na dadaan ay hindi na ako masasaktan. Akala ko masasanay na ako. Akala ko mabubura na ang mga pagsisisi sa buhay at puso ko. Pero hindi pala. Kasi hindi pala ibig sabihin na kapag nasanay ka na sa lungkot ay hindi mo na mararamdaman yung sakit. Mas lalo pang ang mapanganib ang sakit na pumapasok sa puso mo kapag sanay ka na sa kalungkutan na hinaharap mo sa araw-araw. Mama Mia, sa bawat araw, tuwing naiinitan ako at naliligo, kapag hinuhubad ko ang mga damit ko, ay hinuhubad ko pa rin ito ng dahan-dahan, nang may sensual sa bawat galaw. Hindi dahil may darating, kundi dahil nakasanayan na ng katawan ko ang maramdaman ng sarili niya. Ang dahan-dahang hubarin ang mga saplot na nakabalot sa kanya. Mag-isa akong hahaplusin ng balat ko, hindi para maghanap ng kakaibang init at sarap, kundi para siguraduhin buhay pa nga pa rin pala ako, na may nararamdaman pa rin ako. Pero Mama Mia, iba na ang pakiramdam ngayon. Iba na ang pakiramdam na ako na lang ang humahawak sa sarili kong katawan. Dati, ang bawat hawak ay iba't ibang pakiramdam.
May mga kamay na magagaspang. May mga kamay na malalaki. May mga kamay naman na katamtaman lang ang laki at hindi masyadong magaspang. May mga kamay din naman na malalambot. Yung alam mong wala talagang trabaho, walang hirap sa buhay. Pumunta lang sa'yo para maghanap ng panibagong adventure. Pero lahat ng mga humahawak at humahaplos na yon, lahat sila may binibigay sa aking kapalit. Pera, alahas, luho. Pero ngayon, wala na eh. Bawat gabing hinahawakan ko ang kamay ko, paulit-ulit na lang ang nararamdaman ko. Dahil mga kamay ko lang naman ang humahaplos sa katawan ko at wala nang iba. At ang mga haplos ko sa sarili kong katawan ay tila paalaala na wala nang susunod pa. Mama Mia, aaminin ko po. Napakarumi ng naging trabaho ko. Hindi dahil sa iba't ibang lalaki ang nakakasama ko sa kama, kundi dahil sa minsan, Mama Mia, may nasasagasaan at nadadaanan ako tuwing kasama ko ang mga lalaking iyon. May mga asawa, may mga anak, may mga nobya, may mga umiiyak kapag nalalaman nila kung ano ang ginagawa ng kanilang mga nobyo o asawa. At isa ako sa mga kasangkapan at instrumento para masaktan ng mga babaeng yon, ang mga batang walang kamuwang-muwang. Pero Mama Mia, inisip ko dati, hindi ko rin naman siguro kasalanan yon dahil hindi naman ako ang lumapit sa kanila. Sila naman ang nangangailangan ng serbisyo ko. Kaya hindi ko po pinansin yung mga nang-aaway, yung mga nakikiusap na wag ko na raw patulan ng asawa nila. Wag na raw akong pumayag na ako pa ang i-take home ng asawa o nobyo nila. Hindi ko sila pinansin. Dahil ang totoo, ang gusto ko lang naman noon ay kumita. At aaminin ko, masarap sa ego, Mama Mia, kapag nararamdaman mong may nahuhumaling sa'yo. May mga tao silang handang saktan. May mga pamilya silang handang sirain, matikman ka lamang. Masarap po yun sa pakiramdam. Pero hindi ko napagtanto, Mama Mia, na ang mga nagagawa ko palang iyon, kahit akala ko dati ay walang balik sa akin. Darating at darating din pala ang pagkakataon na babalikan ako. Na hindi pala nila ako kinakalimutan. Hindi nila nakakalimutan yung sakit na dulot ko sa kanilang pamilya. Mama Mia, hindi ko alam na kahit pala wala silang gawin, ay may maniningil sa akin para sa kanila. Pero alam niyo ba kung anong pinakamalungkot? Lalo na sa mga katulad ko, na ganito ang trabaho, tapos wala pang pamilyang inuuwian. Yun ay kapag sumasapit ang araw ng aming kaarawan. Kapag sumasapit ang araw na yun para sa akin, walang kahit na anong espesyal na nangyayari. Walang handa, ni walang kandila, ni walang bumabati. Meron namang ibang nakakaalam ng kaarawan ko pero sadyang kinakalimutan yata talaga nila. Kaya ang ginagawa ko noon, Mama Mia, kapag araw ng kaarawan ko, hindi po ako nagtatrabaho. Hindi ako naghahanap ng customer. Bagkus ay nananatili lamang ako sa bahay. Bumili ng maliit na cake. Nilagyan ko ng isang kandila. Kinakantahan ang sarili ko. Pagkatapos ay hinihipan kong mag-isa ang kandila ng cake ko. Hindi ko na maalala kung kailan ako may hiniling tuwing birthday ko, Mama Mia. Kasi hindi naman na rin ako naniniwala sa wishes eh.
Kahit kailan, ni isa sa mga hiniling ko ay wala namang nagkatotoo. Kaya pagod na akong umasa sa mga bagay na alam kong hindi naman talaga darating para sa akin. Isang araw, Mama Mia, nung mga panahon na nasa 30 pa ang edad ko, naisipan kong bumalik sa kung saan ako nagsimula. Umuwi ako sa lugar kung saan ako lumaki. Nakita ko, nakatayo pa rin pala ang bahay matapos ang mahigit 10 taon mula ng pag-alis ko mula dito. Tapos napagtanto ko, mas maliit pala ang bahay na yun kesa sa nasa alaala ko. Mas tahimik, mas luma. Bumalik ako doon para balikan ang aking nakaraan. Balikan ang isang bagay na aking iniwanan dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng kalayaan. Hindi ako pumasok. Alam kong nasa loob lang nung mga panahon na yun ang pamilya ko. Wala din naman akong balak na humingi ng tawad, Mama Mia. Wala akong balak na makarinig ng kahit na anong sumbat mula sa sino sa kanila. Ang matagal ko na lang na gustong gawin noon o gustong aminin noon, kahit noon pa, yung pakiramdam na alam kong habang buhay, mag-isa ko na yatang haharapin ang mundo. Mama Mia, nung magka-40 na ako, hindi ko na hinahanap ang lalaki. Hindi ko na hinahanap yung pangarap ko dati na magkaroon ng isang masayang pamilya, magkaroon ng mga anak, ng mapagmahal na asawa. Dati hanap-hanap ko yun eh. Pero dumating ako sa puntong, wag na, nakakapagod na. Ang hinahanap-hanap ko na lang ay isang boses na magsasabi sa akin, ayos lang naman yon, hindi ka naman sayang. Yun lang, Mama Mia. Yun parang may magbigay sa akin ng pagpapahalaga, na parang may magsabi sa akin na hindi ko naman sinayang ang buhay ko kahit alam ko kung ano ang totoo. Pero walang dumating at natutunan kong kahit wala iyon, wala naman akong pagpipilian kundi ang magpatuloy pa rin sa aking buhay. Gabi-gabi, umuupo ako sa kama ko habang patay ang ilaw, habang tahimik ang paligid. Minsan nakakarinig ako ng mga ungol mula sa unit ng kapitbahay kong babae. Minsan naman ay tahimik lang at alam kong wala siya doon sa loob. Gusto ko siyang kausapin, Mama Mia. Gusto ko siyang warningan sa posibleng buhay na naghihintay sa kanya. Katulad ng buhay na tinatamasa ako. Pero wala nang drama sa buhay ko. Wala na ring luha. Tinanggap ko na lang sa sarili ko ang isang bagay na matagal kong iniwasan. Ganito talaga. Ganyan talaga. At alam ko, Mama Mia, na yun ang katotohanan. Hindi ako nailigtas ng inaakala kong pag-ibig ni Ruben. At alam kong hindi rin naman ako pinaparusahan ng mundo. Walang parusa, walang karma. Ang tanging nandyan lang, Mama Mia, ay ang mga bunga at resulta ng mga desisyong pinili mo at mga desisyong pinanindigan mo. At ngayon alam ko na ang buhay na meron ako ay ang buhay na bunga ng mga pinili ko. May mga babaeng ikinasal. May mga babaeng minahal hanggang dulo. May mga babaeng sinaktan nga, niloko nga, pero binalikan naman at pinanindigan pa rin. At may mga babae ding katulad ko, Mama Mia,
Mga babaeng ginamit ang katawan para mabuhay at natutong mabuhay kahit wala nang humahawak. Sa bawat araw na humaharap akong muli sa salamin, hindi na ako naghahanap ng pagsisisi. Hindi na rin ako naghahanap ng pagpapatawad. Ang tinitingnan ko lang ay ang babaeng nandun. Ang babaeng kupas na ang ganda. Ang babaeng wala nang natitirang kagandahan sa kanya. Ang babaeng puno na ng linya ang mukha. Mga linyang hindi lang dahil sa taon, kundi dahil sa dami ng hirap na pinagdaanan. Mga linyang alam ko na bumubuo ng pagkatao ko. Oo, Mama Mia, alam kong malaki ang pagkakasala ako sa sarili ko. Alam kong malaki ang pagkakasala ako sa pamilya ko. Pero ganun talaga. Sa yun ang buhay na tinanggap ko. Yun ang buhay na pinili ko. Ang umalis sa poder ng mga magulang ko. Ang magkaroon ng sarili kong mga desisyon. At ang mga desisyon na nagdala sa akin ngayon sa aking sitwasyon. Sa wakas, hindi na talaga ako umaasa. Sa wakas, tinatanggap ko na lang ang babae na nasa harap ng salamin na nakatingin pabalik sa akin. Alam kong hindi siya banal. Alam kong marami siyang ginawang kasalanan. Alam kong marumi siyang klasing babae kung ang pagbabasihan ay ang standard ng lipunan. Pero alam ko rin na hindi siya demonyo. Hindi siya masamang tao. Ginawa niya lang ang sa tingin niyang paraan para mabuhay siya. At habang ginagawa niya yon, umaasa lang din siyang may magmamahal at tatanggap sa kanya. Pero ngayon, wala na ang pag-asang yon. Ngayon, ang hinihintay ko na lamang ay ang pagtatapos ng buhay ko sa mundo. Hindi ko na hinahanap o iniisip pa kung anong misyon ko kung bakit pa ako nandito, Mama Mia. Ang akin na lang ngayon ay mabuhay sa araw-araw. Mabuhay hanggat kaya ko pang mabuhay. Kung hindi na naman, ayos lang din naman. Ayos lang din sa akin na lumisan na sa mundong ito anumang oras ngayon. Alam kong marami sa inyo ang huhusgahan ako. Alam kong kung may mga nakakakilala man sa akin dito, alam ko po, Mama Mia, na mamalaitin nila ako, kukutsyain, dahil sa mga desisyong nagawa ko. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Wala na. Tapos na. Nagawa na. Nangyari na. At kahit anong hiling ko, ng isang himala, hindi na mangyayari na babalik ako kinabukasan. Hindi naman kasi ito yung nakikita natin sa mga social media na mga Chinese drama. Yun bang pinatay siya, namatay siya, tapos muling nabuhay at binigyan ng pagkakataon na baguhin ang mga desisyon niya? Wala naman kasing ganun sa totoong buhay. Hindi ganun sa totoo. Kaya kung anumang meron sa inyo ngayon, panindigan nyo na lang. Yun kasi ang ginagawa ko, Mama Mia. Isa po sa mga libangan ko ngayon ay ang pakikinig ng iyong programa. At naisip kong magsulat at ikwento sa inyo ang naging karanasan ko. Hindi para ipagmalaki ang mga kasalanan at mga duming pinahid ko sa katawan ko, kundi para kahit papaano may matutunan, lalong-lalo na yung mga kabataan. Hindi ko naman sinasabing laging tama ang ating mga magulang. Ang sinasabi ko lang, bago kayo gumawa ng desisyon, mag-isip kayo kung ano ang magiging bunga at epekto nito pagkatapos ng 5 taon, 10 taon, o 20 taon. Kung gusto nyo ang naiisip at nakikinita nyong epekto, hala sige, gawin niyo ang desisyon na yan.
Pero kung hindi nyo nagugustuhan ang nakikita nyo sa hinaharap, hanggat hindi ka pa nadadapa, hanggat hindi mo pa ginagawa, may pagkakataon ka pang magbago ng tadhana. Maraming salamat po, Mama Mia. Alam ko pong hindi madali na magbasa ng kwento ko, lalo pa't hindi naman maayos ang pagkakakwento ko dito. Ang hiling ko lang, sana po ay naintindihan ninyo ang naging karanasan ko. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Nanay Bridget. Grabe naman ang kwento ni Nanay Bridget. Paskong Pasko, pero yung kwento niya ang sakit sa puso. Ganun. Anyways, totoo naman talaga yung sinabi niya na yung mga desisyon natin sa araw na to, yung mga ginagawa natin sa buhay natin sa araw na ito, hindi lamang po hanggang bukas ang epekto. Hindi lang hanggang sa susunod na linggo, hanggang sa susunod na buwan o sa susunod na taon, kundi hanggang sa 5 taon, 10 taon, makalipas ang araw na to. Ganun po, kasi collective decisions yan eh. Collective actions yan na pwedeng magdala sa iyo sa kung anuman ang magiging future mo. Sa lahat po ng mga kabataan ngayon, ramdam ko yung pakiramdam na gusto mong maging malaya, na gusto mong magdesisyon para sa buhay mo, na gusto mong, 'di ba, ikaw yung kapitan ng barkong sinasakyan mo, gusto mong ganun. Pero wag tayong magmadali. Darating at darating tayo doon. At kapag gumagawa tayo ng desisyon ngayon, mag-isip muna tayo ng ilang libong beses. Tapos isipin natin kung tama ba talaga o mali iyon. Minsan mali nga talaga ang mga magulang natin, pero hindi ibig sabihin nun na tama na rin tayo. Mag-isip dahil kinabukasan natin ang nakataya sa bawat desisyon na ating gagawin. Maraming salamat, Aling Bridget, Nanay Bridget, kung ano man ang gusto mong itawag namin sa inyo. Thank you so much. Napaka-inspiring mo namang kwento na ibinahagi mo dito sa atin. Sa mga nanonood ngayon, Merry Christmas sa inyong lahat. Ayun, maraming salamat. Paki-like at share ng video na ito. At syempre, bago ako umalis, hello muna ako sa ating mga suki na mga subscriber. Alam ko po, nakita niyong apat na hindi pa. Pangatlo pa pala ito, may pang-apat pa bukas na ito ang suot ko. Kasi isang araw ko lang itong na-record lahat. Kasi alam niyo na, magpapasko, ganun. Anyways, hello po sa ating mga suki, sa ating mga members, maraming salamat. Kay Benson Boyser, kay Smack Dax, Out on the Floor, charot. Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, at kay Miss Freaky, maraming salamat sa pagmamahal at pagsuportang binibigay nyo. Syempre, yung ating mga members, hindi lang po yan natigil sa pagpapamember. Yung iba sa kanila, subscriber natin at araw-araw pa talagang nanonood. Gaya na lang ni Gail Easy. Oh, grabe. Hi kay LB Lapot, maraming salamat. Kay Julieta Stralobio, thank you very much sa walang sawa mong pagmamahal, pagsuporta nitong ating channel. Grabe naman talaga. Rose Eunice, maraming thank you. Miriam Gutierrez, hello sa'yo. Loreline Hora, Liana, maraming salamat. Christina Season, Blenda Cruz, Ma'am Judith McGovern, and to her husband, thank you very much. Dins Lumigid, Sally Buma, Janice Bakino, thank you very much. Jelay Sevilla, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Alam kong Paskong Pasko ngayon, kaya hindi ko na po nanakawin pa ang inyong oras. At eto na, magpapaalam na muna ako sa ngayon. Kung meron kayong sarili ninyong kwento, please do not hesitate to share that to us. Ayan po ang ating email address sa baba. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Kung meron pa po kayong nakikitang video ngayon, ay salamat naman sa Diyos. Kung wala na, ay pasensya na po. Nagloko na naman ang mga nagloloko. Ganon. Hindi lang lalaki ang nagloloko, pati camera at battery ko. Anyways, thank you so much. Once and for all, I love you. Merry Christmas ulit. Ingat!